about Mercy? What about Mercy? Hindi ko na siya papaalisin. Kay Mercy ko ipapamana ang lahat. Pero paano mapoprotektahan ni Mercy ang law firm at iba niyong negosyo? Madali lang yan, attorney. Lalong-lalo na kapag siya na ang gobernadora ng lalawigang ito. Tuturo mo sa kanya lahat ng mga batas, lahat ng mga may kaugnayan sa pagiging isang gobernadora. Dave, kumusta na? Okay lang, ikaw. Alam mo, matagal na ako naghahanap ng private investigator. Patay na yung taong hinahanap ko. Anong pangalan niya? Norman. Norman de la Cruz. Parang may nagbago sa'yo. Nabawasan lang yata ako ng timbang kasi wala akong ganang kumain masyado dati. Huwag ka na muna masyadong nagtatrabaho. Jane? Miguel! Ginagawa mo dito? I'm here to visit my brother, si Tom. Dito siya nag-aaral. Plano kong tapusin yung masteral na inumpisahan ko dito. You want to have dinner with me sometime? Yeah, sure. Why not? Yeah? I'll see you later. I trust you more than my son-in-law. Kahit ano pang gawin niya, hinding-hindi niya maaagaw sa akin ang law firm. Si Cherry si Strawberry. Sinabi ko na nga ba eh. Pero sa tingin ko, napilitan lang si Cherry na ilaglag si Rudy. Emotionally unstable si Cherry. May posibilidad na magsalita rin yun, di ba? Mabigat na witness yun. Hindi ko bibitawan si Cherry Pido. Dave, Uy, Mercy. kumusta? Okay lang. Basta. Okay naman. So, ayun, ito na. Naku, salamat. Nandiyan lahat ng impormasyon tungkol kay Norman de la Cruz. Si Norman, nahuli siya sa isang checkpoint noong February 24, 2017. At nakasuhan siya ng illegal possession of firearms. Tumakas siya February 26, 2017. Pero nahuli rin siya ng mga polis sa San Isidro Park. Norman, pangako ko sa'yo, makikita pa tayo ulit. Sa February 26, pupunta ako ng San Isidro Park. Alas 10 ng umaga. Aantayin kita. Pangako mo sa akin na pupunta ka. Please na. Pangako. Nakulong si Norman sa provincial jail hanggang sa mahatulan siya ng ilang taong pagkabilanggo. Pero eventually, that same month, pilipat siya sa Muntinlupa. Nakalaya si Norman year 2020. Alam mo, mula noon, wala na nakuha info yung tao ko about Norman de la Cruz. Parang bigla lang siya naglaho, parang bula eh. Ito pa, meron pa. Nandiyan sa loob ng folder yung photo niya. Sana siya na yun. Late ka. Wala ako sa mood. May problema ka ba? Malalim na yung eye bags mo. Wala na yung ganda mo niyan.
Yan. Meron na po, ngayon hindi ako makatulog. Ang dami ko kasi iniisip eh. Parang puputok na yung ulo ko. Kaya mo yan. Basta para sa pamilya mo, kakayanin mo. Tignan mo nga ako. Kung di ko iniisip yung mga anak ko, hindi naman ako magtatagal dito sa trabaho na to. Kasi nakakakonsensya rin eh. Kahit pagman lang ako ni Boss Dreyfus. Okay. Ano meron sa mga anak mo? Yung panganay ko, special. Tapos yung bunso, bulag na, may butas pa yung puso. Kaya kinakailangan ko makaipon para sa kanila. Sila na lang ang iniisip ko eh. Yun nga din yung iniisip ko eh. Kaligtasan ng anak ko. Kaya hindi ako makaalis. Sherry, hinding-hindi na tayo makakaalis sa trabahong to. Kapag umalis tayo, sa hukay tayo dadamputin. At ang masama, madamay ang pamilya natin. Pareho pala tayong pinagdadaan. Teka. Meron nga pala akong solusyon dyan sa problema mo. Ito ang tinitira ko pagka gulong-gulo na yung isip ko. Pampakalma. Salamat. At sa lahat na naging transaction ko, ikaw lang may malasakit sila. Alam mo, Cherry, sa mundong ito, tayo-tayo lang ang magtutulungan. Basta, kung ano man yung pinagdadaanan mo, kayanin mo, ha? Parang anak na ang tingin ko sa'yo. O, paano? Alis na ako. Mag-ingat ka, ha? Na-identify na yan ng kontak kong pulis. Tatalino. Tatalino Sagadia. Dating small-time pusher na nirecruit ng grupo ni Dreyfus Limcheng. Yung pinakamalaking drug smuggler sa port. At ito pa, attorney. Itong si Tatalino, kamag-anak ni Brando. Kaya naman may tiwala sa kanya si Balmores. At yun din ang dahilan kung bakit ginagamit siya ni Limcheng na taga-deliver ng pera kay Balmores. Through Cherry. Ibig sabihin, kapag bumaliktad si Cherry at si Tatalino, malaki ang posibilidad na hindi lang si Balmores ang makukulong. Kung hindi pati yung mga drug smugglers dun sa port. Yan ay kung bumaliktad sila, attorney. At kung hindi mangyari sa kanila, nangyari kay Rudy.
Mercy! Mercy! Ayos ka lang. Okay ka lang? Sigurado ka? Ayos lang ako. Mapo ka muna. Sigurado ko ba na okay ka lang? Ayos lang ako. Pagod lang. Anong ginagawa mo dito, attorney? Galing ako ng foundation. Sinabi sa akin ni Rachel na nagpahatid ka dito sa driver mo. I just wanted to check up on you. Sabi sa akin ni Judge na masama yung pakiramdam mo. Kung magagalit sa akin, attorney. Okay. Yun lang ba talaga pinunta mo dito? Hindi kita maintindihan. Sino ka ba talaga, attorney? Sino ka ba talaga, attorney? Anong ibig mong sabihin, Mrs. Aguirre? Sino ka ba talaga sa mata ni Dad? Abogado ka ba niya o espiya? Espiya? Mukha ba akong espiya ng tatay mo? Nagtataka lang ako kasi parati kang naka-assign sa akin. Well, Mrs. Aguirre, Judge made me your special consultant on legal matters. Talaga. So, espiya ka nga niyan. Not guilty, Your Honor. Gusto lang ni Judge na maturuan kita ng mga iba't ibang bagay na may kaugnayan sa batas. Hindi lang si Governor Rodante ang makakalaban mo kung pagpatuloy mong ipaglaban ng mga karapatan ng kababaihan dito sa Rosario, Mrs. Aguirre. Might as well arm yourself with the knowledge of the law. Mukhang mapapadalas ang ating pagkikita at pagkwentuhan. Anytime na kailangan mo ng advice ko, asahan mo na dadating ako kagad. Mauna na ako, Mrs. Aguirre. Good to know na mabuti ang kalagayan mo. Have a good day, Mercy. Pwede mo, di ba? Kampay. Yun lang eh. Makasaya ka lang dyan, inom lang. Araw mo eh. Salamat, attorney. Alam mo, dapat hindi lang yung birthday yung sin-celebrate natin, dapat pati yung mga panalo natin eh. Yung katapatan natin sa isa't isa. Tama po kayo, attorney. Bilib ka ako sa serbisyo mo eh. Yung dedikasyon mo, ikaw yan eh. Alam mo, Brando, sa totoo lang, kung hindi dahil sa'yo, hindi naman mabubuo ni Judge itong kahari na dito sa Rosario. Hindi naman siya ganun. Takinang tagasunod lang po. Ewan ko lang kay Judge, ha? Pero sa akin,
Tingin ko sa'yo, partner. Kasangga. Maraming salamat, attorney. Papansin niyo lahat ng sakripisyo ko para sa inyo. Brado, buong tiwala ako sa'yo. Biro mo, isipin mo to ha. Simula pa lang, magkasama na tayo. Kung ako yung magdidesisyon, gagawin kita kasosyo. Hindi yung alalay. Pero, huwag kang mag-alala. Oras na ibigay sa akin ni Judge yung renta. Una-una kong gagawin kitang tagapamahala sa lahat ng illegal support. Hindi ka lang kikita. Magiging milyonaryo ka. Salamat po, attorney. At nakikita yung lahat ng sakripisyo ko po para sa inyo. Bakit? Hindi ka ba inaalagaan ni Judge? Si Judge po kasi. Sana mo naabot yung Judge, attorney. Pagdating sa mga tao na medyo kuripo. Ganun ba? Oh. Ano to? Birthday mo, diba? Regalo mo sa akin? Seryoso po kayo? Oh. Huwag kang magbiro. Baka seryosohin kita. Pindutin mo, tingnan mo. Oh. Napakagalante mo naman. Ang ganda! Hindi ko makakalimutan to, attorney. Maraming salamat po. Brandon, sa lahat na nagawa mo, kulang pa yan. Wala pa yan, madadagdagan pa yan. Parang akong tumama sa jackpot. Bakit mo kaya? Bakit ka naging matawag? Tol! Kanina ka pa tulala, pansin mo ba yun? Nangyari sa'yo? Parang nakakalata na sa akin si Mercy. Pwede ba yun? Eh di ba hindi ka naman nakikita nun? Yun ang pinagtataka ko, Tol eh. Pero parang iba siya tumingin. Body language, yung tono ng pananalita. Paano may alam siya sa akin? Naku. Tol, delikado yan. Eh paano kung nabisto ka niya? Hindi kaya magsumbong yun sa tatay niya? Paano yun? Posible mangyari yun. Eh, paano? Kung makakita ulit si Mercy, tapos Tol, nakilala ka niya.
So, nakita mo na pala si Attorney Abra sa wakas. Gwapo, di ba? Tsaka, mukhang mabait. Ikaw, ano masasabi mo? First impression. First impression? Too good to be true. Talaga? Mukha siyang sinungaling. Tol, may tanong sana ako sa'yo eh. Ano yun? Ayan, kamusta ba yan? Kamusta ba yung puso mo? Anong ibig mong sabihin? Wala ka ba talagang pagtingin kay Mercy? Di ba pumintig yung puso mo nung makita mo siya muli? Sinungaling? Bakit naman? May nasabi ba siyang mali o hindi totoo? Pakiramdam ko may hindi siya sinasabi sa akin. Sigurado ka wala ka pa rin tiwala sa kanya kahit minsan nasagip niya na kayo ni Judge? Yes, I'm thankful na sinagip niya kami, pero hindi ko maintindihan kung bakit siya umiiwas sa mga tanong. Ay, naku. Anyway, huwag na muna natin isipin yan. Si Attorney Abra, mas mahalaga. Sigasuin natin yung pag-alis yun ni Fatima. Tama ka, Rachel. Kailangan namin makaalis. And once that happens, I don't have to think about Dad, Miguel, Attorney Abra. Mahala silang lahat sa buhay nila. Hello? Di ba tinatanong kita? Kamusta yung puso mo? Tsaka yung isip mo, wala ba talagang pagtingin kay Mercy? Tulo, tinatanong kita. Sumagot ka man na sa akin. Wala nang pipigil sa'kin dahil ikaw ang pipigil. Strawberry, akala ko ba mahal mo ako? Kung talagang mahal mo ako, magsisisi ka sa ginawa mo sa akin. Patay ka na lang! Wala yun! Kung talagang mahal mo ako, sumama ka sa akin. Strawberry. Hello, Cherry? Kamusta? Hindi ko na kaya. Punta mo na ako ulit. Hindi ko na kaya. Mabaliw na ako din na. Cherry? Strawberry. Bakit hindi mo pinakalala sa akin ang anak natin? Tol, tara na si Cherry! Teka lang. Tara, Tol! Cherry, sumagot ka. Mahal mo ba talaga ako? Mahal mo ba ang anak natin? Subukan mo. Subukan mo. Iniisip ko lang ang sarili mo. Subukan mo naman. Subukan mo naman.
Tol, wala pa rin. Lapit na tayo. Ako'y maninindigan para sa lahat. Kahit na lungkot ng hustisya ay mailapot. Di mo titigilan, di titigilan. Cherry, tulungan mo ako! Nangyari? Lahat ng mga tao na malapit sa akin, nanganganib ang buhay. Ano ba talaga? Wala na ba talaga akong buwang sa puso mo, ha? Mahal mo ang sarili mo. Ang sabihin mo, hindi mo makalimutan yung lalaki yon! Hindi mo na makikita yung lalaki yon! Pinapatay ko na siya! We've been going through a lot these past couple of years. It's as if we're two strangers living under the same roof. Ilabas mo lahat ng galit. Really enjoy your company. Pagkasama ka na, ang daling magpakatotoo. Clear na yung documents yun ni Fatima. Isaset na lang natin ng date. Makakaalis na kayo. Hindi kami aalis na hindi ko alam kung anong ginawa niya kay Norman. Come on, huwag ka na galit. Subukan mo ulit akong hawakan. Magkakamatay tayong dalawa. Wala akong kasama kriminal at mamamatay tao.